Magandang gabi sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Good evening to everyone here and abroad. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. But before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like, share, and most important of all is subscribe. Doon sa mga bagong mga viewers dito sa ating channel, paki-press lang yung subscribe kaagad. So this evening, medyo adjunct news ito, no? Event na nangyari kagabi na there was a big event that happened dahil nga parang it was an initial victory for BP Inday Sara. So pinag-usapan nga doon ito lang ang maging topic natin for this evening. So pinag-usapan doon ang pagpapadala ng letter na gustong i-certify ng impeachment, Senate Impeachment Court. Gusto nilang i-certify ng House of Representatives na yung impeachment case na sinampa nila sa Senado ay walang constitutional infirmities or pagkakamali, especially doon sa tatlong kasama na yung tatlong impeachment cases na questionably ang paglabag niya sa provision of one impeachment case to be filed only per year. So yun ang gustong ipa-explain ng Senate Impeachment Court. So ang nangyari, magang-maga ang Sergeant of Arms ng Senado doon sa House of Representatives, but hindi malaman kung tinanggap ba ng Secretary General ng Kongreso yung sulat na yon. Medyo magulo yung nagkaroon kasi sila ng press conference ang mga congressman at hindi malaman kung natanggap ba o hindi. So isa-isahin natin kasi nga yun ang gusto mangyari ng impeachment court, Senate Impeachment Court, na i-certify nila kung wala bang constitutional infirmities. Ngunit doon sa kanilang press conference, sinabi nila na they defer to accept o to answer. Hindi i-defer muna nila to answer the letter of the impeachment court, Senate Impeachment Court. But they are seeking for clarification. Di ba? Ang iba nagsasabi na this is a clear defiance doon sa order ng impeachment court. Remember, ngayon, this time, kung ang House of Representatives at saka Senate sa normal times ay nagkaroon ng parehong power. They have the same power as an institution sa government natin. But ngayon, ang status nila ay hindi na pareho nung normal na panahon. Dahil ngayon, the Senate stands as the judge. Sila ang judge at ang House of Representatives are the prosecutors. So hindi sila pantay. Mataas yung Senado. Sila ang nagbibigay ng order. At dapat naman ang mga congressman na mga prosecutor na nagsampa ng impeachment case ay susunod doon sa order ng impeachment court. I don't know kung yung sinabi nila na they want to be clarified kung anong ibig sabihin. Hindi pa ba klaro yung sulat na ginawa ng Senado na pahalagahan ninyo at you have to respond, you have to reply doon sa mga sinabi nila na mga demand doon sa with regard to the impeachment article.
na gusto niyong isampa, na sinampa na ninyo sa Senado against VP Inday Sara. Yun lang naman ang gusto mangyari ng Senado, ng impeachment court, pero ayaw niyong sagutin. Parang defiance na rin yan. Dinidefy ninyo ang impeachment court, which is the Senate, sa ginagawa ninyo. Siguro, kasi nung tinanong kung nandiyan na ba natanggap ba niyo yung sulat, hindi daw. Kasi dinidefer daw nila muna yung pagsagot until i-clarify ng Senado, ng impeachment court, which is the Senate, kung anong ibig sabihin nila doon sa mga order na binigay nila. Hindi pa, ulitin ko, hindi pa ba klaro yun? Hindi pa ba ninyo maintindihan yung ibig sabihin noon? Ngayon, ang mangyayari, ang prosecutor na ang humihingi ng explanation. Instead na sila ang prosecutor ang mag-explain, sila ang nagdi-demand ng explanation from the impeachment court, which is the Senate. Nakita ninyo? Ano nangyari? Kayo ang pina-explain kayo, tapos binalik niya yung order na paki-explain niya ano bang ibig sabihin ninyo nito. I don't know kung sa regular court pwede yan gagawin. Pwede naman siguro. So, yun din ang ginagawa nila. Pinapa-explain muna nila. Pinapa-explain muna nila sa impeachment court kung anong ibig sabihin doon sa mga sinasite nila na dapat i-certify nila na totoo. Yun lang naman ang gustong mangyari ng Senado. So, marami pang nagsasalita doon na lalo na si Chua na unconstitutional daw yun. Ang ginawa daw ng Senado ay unconstitutional. So, pag marinig yan ng mga judges, kung magkaroon man ng hearing, which I doubt na magkaroon pa, hindi na magkaroon ng trial yan. Kaya yung mga sinasabi nila dyan, wala rin yan, hindi yan ma-vote out doon. Gusto nga nila na magkaroon daw ng presentation ng articles of impeachment na sinabi na ni Jesus Escudero kagabi na hindi na yan mangyari dahil dinaan na nga sa Committee on Rules. At doon nakita na yung mga articles of impeachment, yung mga ebidensya nila na doon sa mga charges nila against VP Inday Sara. So hindi na yan nila mapipresent. Hindi na sila magpresent. Ngayon, ang impression nila na magkaroon talaga ng trial. Paano magkaroon ng trial yan? Kahapon pa lang pinadala. I don't know kung kahapon or ngayon, 11. So, 21. 10 days kasi ang binibigay na summon. Diyan nga sa summon na yan, maraming mga abogado na nagtatanong, bakit kailangan padalhan ng summon ang respondent na si VP Inday Sara na binalik ninyo ang articles of impeachment doon sa Kongreso. Di wala ng impeachment case na hawak ng Senado. Ito rin sinabi ni Senator Bato nung bago mag-issue, after mag-issue ng summons. Sinabi rin niya, maraming mga abogado na nagsasabi na dapat hindi na mag-issue ng summon dahil wala na dyan ang impeachment, articles of impeachment, nandoon na sa Kongreso. So anong basihan na mag-issue ka ng summon sa respondent na binalik mo yung articles of impeachment doon sa Kongreso. Yun ang basihan ng iba. Naniwala rin ako, very logical naman yung pangyari na yan. Kaso nga lang, sinasabi ni Jesus Escudero na sinunod lang nila ang proseso na after kasi hindi na nga binasa kasi nagdiretso sa butuhan, binasa yung articles of impeachment. Doon na nga yun, nag-handle niyan si Senator Tolentino doon sa kanyang Committee on Rules. So hindi na binasa. Tapos naging moot siya, moot an academic dahil nagkaroon ng butuhan na nag-demand
nananalo yung remand, ang pag-return ng articles of impeachment doon sa Kongreso. So yun ang nangyari. Ngayon, in-expect pa rin nila ni Luistro na it's a victory dahil daw nagkaroon na with the issuance of the summons, nagkaroon ng jurisdiction ang impeachment court sa respondent na si BP Inday Sara dahil nga inisyuan daw ng summons. So tuloy daw yung impeachment trial. Talaga. Tuloy. So kung kwentahin mo Luistro, kwentahin mo 10 days, kung kanina pinadala after 10 days, 21, then magre-response kayo. Hindi pa rin kayo magre-response dating ng 21 dahil hindi pa na-resolve yung with regard to the explanation doon sa constitutional infirmity doon sa sinampan yung impeachment case. Ayon yung sagutin. Di ba? Ulitin ko, is it not a defiance sa impeachment court na hindi mo sagutin at instead na ikaw ang sasagot, ang korte ang pinasasagot mo, pina-explain mo kung ano ibig sabihin ng kanilang order. Order yan galing ng impeachment court. Bakit ayaw yung sagutin? Tapos nagsasalita sila na wala namang problema, walang ang constitutional infirmity sa sinamit nilang mga impeachment case kasi sumunod daw sila sa pagkalindar. Yung ni Zamora, kinalindar na yung 3. Pero hindi nyo in-endorse. Yung isa lang. So, doon daw mag-initiate yung pagsisimula ng impeachment. Impeachment mismo. Kasi isa lang ang sinampa nila. So, yun ang sabi nila. But I don't know kung saan doon ang paniwalaan. Kasi sabi nila, in-archive daw nila yung 3. Pwede ba yung ganun, i-archive mo? Ganyan lang, na pinagsama-sama na lang daw yung content ng bawat isa, tapos sinama sa pang-apat. Totoo kaya yun? Totoo kaya nung pinagsama-sama? Yun ang problema dyan. Kaya dapat yan, i-explain ninyo na mabuti. Ang explanation ni Zamora, doon lang sa pag-transmit nila ng impeachment case. Wala doon ang form and substance. Hindi niya sinabi kung tama ba yung form niya, ang substance niya, tama ba? Or dumaan ba sa due process. Wala silang explanation na ganyan. At ngayon, yung gusto nga nilang mangyari, na tanungin muna ang Senado kung ano bang ibig sabihin nila doon sa sinulat na binigyan nila ng sulat. Pero nakakalito dahil sabi nila hindi pa raw nila hawak ang sulat. So paano ninyo saan niyo ibase ang sulat ninyo papunta ng Senado kung hindi niyo hawak ang sulat? Dahil daw ang tatanggap ng sulat na yon, yung letter na yon, ay ang Secretary General. So, they don't know kung tinanggap ba o hindi. So, kaya malabo kung nagiging volleyball ito, naging basketball, pasahan din mismo doon sa loob ng Kongreso. Hindi malaman kung saan, but klaro sa sinabi nila na hindi nga sila sasagot. I-defer nila ang pagsagot until ma-clarify. At sinabi pa nila Luistro na ang explanation daw ng ng impeachment court, which is the Senate, beyond hindi daw constitutional, parang sinabi niya na hindi sila susunod. So magkaroon ng constitutional crisis yan. Magkabanggaan yung dalawang sangay ng ating gobyerno, ang lower at upper house. So lalong magulo ang impeachment. Ngayon, sabi rin ni Akop na I'm dissatisfied with the performance of Jesus Escudero. Ako, kung matuloy yung trial, sigurado itanong sa iyo kay yung ginagawa niyo sa Quadcom at saka Tricom. Itatanong sa iyo ni Jesus Escudero, bakit nasabi mo na dissatisfied ka sa ginawa ko sa impeachment court nung trial, yung
pag-convene namin ng impeachment court. Bakit masabi mo yan? Malamang sabihin, tanungin ka. No? Tanungin ka ni Chis Escudero, pero hindi na matuloy yung impeachment trial. Eh. So, ang mangyayari nito, kung hindi nila sasagot, at baka nga mangyari dyan, magagalit yung mga senador, lalo na Senator Bato, na ayaw nyo sagutin. Instead na si Bato pang pinapa-explain ninyo kung anong ibig sabihin doon sa sulat na pinadala ninyo, na sa tingin ko kaya naman ninyong intindihin yan dahil mga abogado kayo. Tapos sabihin nyo nagpapatagal. Kasi takot siguro kayo kung anong ilagay nyo doon, mabubutasan kayo. Kung anong reason na ilalagay nyo doon sa sagot nyo sa sulat na galing sa Senado, baka mabubutasan kayo at yan ang magiging basihan na ma-dismiss talaga ng tuluyan ang impeachment case ni VP Inday. Yan ang delikado kasi sa tingin ko ang strategiya na ginawa nila ni Alan Peter Cayetano, once na hindi niyo sagutin niya na masatisfy yung impeachment court, talagang meron mag-motion dyan na i-dismiss na yung kaso na yan dahil hindi nila ma-explain, hindi nila mabigyan ng matibay na katuwiran ang pagsampa nila ng impeachment case. At ang mga tanong nila doon with regards to the one year impeachment case only for 1 year, 1 year ban, parang ganun. Isa lang ang impeachment case na may isampa mo sa isang impeachable public official. Siguro hindi nila ma-explain, kung i-explain man nila, sa tingin nila sasabi tayo dito. Kaya ang ginawa nila ganyan, instead na sila mag-explain, pinaklarify nila. Sinasabi nila, hindi namin i-divulge yung mga strategiya namin. Ano kayong strategiya ninyo? With that too short a time? O ilang araw na lang ba yan? Meron pa ba kayong strategiya? Kung pinadala ngayon, kung ang summon pinadala ngayon, 11. So 21 nga, ulitin natin. 11, 21. Then you are given 5 days to reply to the explanation ni VP Inday with regards to the articles of impeachment na linagay ninyo, na chinarge ninyo. So, ang mangyari, sasagot ang Kongreso. Another 5 days na naman yun. So, ano na yun? 26. So, 4 days to go para totally terminated na yung 19th Congress. So, ano pa mangyari dyan? Hindi na kayo maka-appear dyan. Kaya never expect na mangyari yan. At ito si Boistro, lagi niyang sinasabi, nang tinanong siya, ano masasabi mo doon sa resulta ng butuhan na 18-5, 18 affirmative, 5 negative. Do you think na masurmount ninyo ang ganyang voting result kung magkaroon pa ng trial? Sabi niya, kung ipresenta namin ang mga ebidensya, makita 7 na may articles of impeachment, kung ipakita namin yan mahayag namin yan dyan sa impeachment trial, malamang maraming magbago ang isip. Anong ibig sabihin? Ang mga tao magbabago. Kasi ang intention nila, talagang mahayag nila dyan sa trial para ito naman ang itrumpita ng mga mainstream media. Yan ang gusto nila, gawin nilang propaganda yan. Lahat na mga, kung 7 yan, 7 mga i-highlight nila ng husto yan. Yung massive broadcast nila yan para masira si VP Inday Sara sa mga tao. Pero, sabihin mo na mag-iba ang isip ng mga tao o mag-iba ang isip ng mga senador? Imposible yan. Nagbigay na sila ng kanilang boto at imposible yan na magbago. Hindi yan na dahil sa ebidensya niya. At di ba dumaan na yan ng trial dyan, inquiry dyan sa Kongreso na ilang session yon na yan lang ang topic. Hindi alam ng mga senador yan. Alam na nila yan. Nabasa na nila yan. At before sila bumoto, alam na nila ang mga charges na
walang mga matinong ebidensya na mga klarong gawa-gawa lang ninyo para masira lang ang karangalan ni Vice President Sara. At ito sa takot ninyo na magiging primary siya na kandidato ng sabihin na natin ng PDP laban by this coming 2028. Yun ang kinatatakutan ninyo. Kaya tama rin yung sinasabi ni Senator Amy na the only intention you have in your mind is to destroy BP Inday Sara para ma-eliminate siya sa presidential derby na mangyayari sa 2028. Na hindi naman mangyayari yan. Kaya talagang pinili talaga ng mga dilawan, mga pulawan, mga loyalista at mga komunista na masira si BP Inday Sara. Tama yung sinabi ni Senator Ivy. At kung sabihin accountability daw, ang daming kaso pala na sinampa kay BP Inday Sara na may parusang kulong pa at civil liability at pwede rin siyang hindi na makatakbo. Bakit hindi na lang ninyo dalhin sa korte para doon ninyo isampa yung mga kaso na gusto nyo isampa, hindi sa paraan ng impeachment. Kaya totoo na talagang wala kayong intensyon para masiraan si BP Inday Sara at mapilayan na siya na hindi na pwede siyang tumakbo as president sa 2028 at hindi yan mangyari. So yun ang sabi ni Luistro na mag-iba daw ang isip ng mga tao. Yun ang nila yun ang plano nila na na-consume kasi hindi matuloy ang hearing. Kasi ang expectation nila, nakikita mo naman ng ABS-CBN, ANC, Channel 5, ano pang mga estasyon, Rappler, talagang nakahanda na sila. Ilang before this hearing, yung nangyari kagahapon, talagang yun lang ang topic nila. Ang constitutional, ganyan, tinira nila si Jesus Escudero at ang Senado sa ginawa nila. At ngayong araw na to, medyo tahimik ng konti. Walang nag-mention ng, walang ako nakitang sinabi na ang votation is 18 to 5. Walang ganyan. Hindi nila, tiningnan ko yung mga social media channel nila ng mga mainstream media, hindi sila gano'n nagtatouch niyan. Hindi nila sinasabi na talo na yung mga congressman sa kanilang demanda. At ngayon, hopeful pa rin ito si Luistro. Nasabi niya na mag-iba ang isip. Anong mag-iba? Dumaan na nga ang eleksyon. Anong nangyari? Anong resulta ng eleksyon? Dayain ninyo doon sa mga survey na yung survey na yan, wala nang maniniwala dyan. Kasi baliktad yung mga resulta hindi mo malaman kung saan ang paniwalaan. Para sa akin, itong panahon na to, iilan lang talaga ang pwedeng paniwala ang survey company. At para safe, huwag na kayo maniwala. Dito tayo sa reality kung ano talagang nangyari on the ground. At itong ginawa ng Kongreso na mga congressman, pwede maghihikayat ito, challenge din sa mga senator na kung ayaw nilang sagutin yan, di mag-motion tayo na i-dismiss na totally yung kaso. So wala nang pag-asa sa na mag-crossover sa 20th Congress. With regards din yan sa 20th Congress, talagang na-insulto din sila ni Alan Peter Cayetano. Na ano bang klaseng tanong yun? Na sa bagay, parang tama din kasi sabihin mo mag-commit kami for something na wala pa dyan. Yung sinasabi yung mga congressman, hindi pa yan nag-exist, tapos sabihin namin na yun ang gagawin namin pagdating sa panahon na yan. Wala pang nag-oath na congressman na mag-take ng kanilang position as congressman. Kailan pa yan? Sa 28 pa. Ayun ang sabi nila, sa July 28 pa. Kaya malabo daw yung tanong na yan na pinakumit sa kanila na
itutuloy ba nila ang kaso sa 20th Congress? Yan, sa akin din naman, that was a silly question. Napaka kasi wala pa nga eh. You are assuming something na malabo naman talagang mangyari. Kasi hindi, sa tingin ko, maraming batas na nagsabi na mismong mga rules nila ang Constitution. Ang Constitution talaga nagsabi kung anong mga proceeding na tinick up dyan sa Congress na yan at nag-expire na, na-terminate ng kanyang life. Hindi yan pwede madala sa sunod na kongreso. Lahat, walang exception, lahat, all matters, hindi na pwedeng maging effective by the next Congress, including impeachment. Hindi naman sinight sa Constitution na excluded ang impeachment. Kaya nga, darating din kung magkaroon ng demandahan talaga, magsampa ng kaso dyan sa Supreme Court, makapag-settle with that matter is the Supreme Court. At pagdating din dyan, kung sabihin ng Supreme Court, pwede i-crossover. Pagdating doon sa Senado, sila lang ang style of its own nga daw, sui generis. Ibig sabihin, bahala na sila kung anong desisyon nila. Kung hindi nila sundin yan, ibig sabihin, magbutuhan sila at panalo pa rin ang pag-deny na ituloy ang impeachment na yan. Wala magawa. Kaya yung mga congressman na iba nakarealize na parang binubulan na tayo ni Cayetano. Natutuo din naman talaga, hindi lang ninyo nahalata. Para lang mapatango kayo dyan sa riman. Na halata naman yung riman na yan is a dismissal. Tama yung sinabi ni Bato, that's tantamount to dismissal. Kahit saan mo tingnan, sasagot kayo. Kahit nasasagot kayo, ang isa rin element yan na talagang magpatigil niyan ay ang oras. Wala rin. Ito na nga lang summon 10 days. Nasagot ang Kongreso ng 5 days. Ilan na? 26. June 26, 30 mag-terminate na ang 19th Congress. Paano para magkaroon ng trial? Kaya na naginip kayo at both houses ay nakareses. At ito naman ang sinabi ni Jesus Cordero na hindi kami mag-convene. Sinabi niya yan na hindi kami mag-convince ng impeachment court kung nakaresist kami. Patay na. Paano kayo kayo lang doon mga congressman ang pupunta doon sa trial? Tsaka ang mga judges na magpapatawag sa inyo, hindi naman kayo ngayon nga daw, dapat sila mayroon presentation ng articles of impeachment. Ano nangyari? Tinawag ba kayo? Dahil sinabi na ni Jesus Cordero na hindi na kailangan. Moot na. Moot. Wala nang silbi na mag-ano pa kayo dahil nagbutuhan na kagabi. So yun ang nangyari. So ngayon, siguro hindi naman siguro nila ipa-dismiss yan. Automatically ma-dismiss na yan by the course of time, it will be dismissed. It will have its own death. Mamatay sa sarili niya sa pamagitan ng oras. So kung ganyan, darating ang 30th, wala na. So, if you want to file an impeachment case, it will be a new impeachment case sa 20th Congress, but it will not happen this year dahil nga dalawa na bawal, isa lang na impeachment case per year. So mangyari yan February 6, 2026. Pwede na kayo mag-file ulit. So before that, magkaroon muna kayo ng mga series of hearing dyan sa House of Representatives tulad nung nangyari nung prior to the filing of the impeachment case nung itong impeachment case na to. So yun ang mangyari. So by October, gagawa kayo ulit ng mga session, mga hearing, mga inquiry. Isa-charge na naman nyo ulit si BP Sara. Ganyan mangyari. But this time, iba na equation ng Kongreso. Meron na dyan lalabas na mga opposition. Kaya, kahit nawala na si Congressman Marcolita, pero maraming papalit dyan. Kasi,
marami nang bumabaliktad na mga congressman. At yan malalaman pag open ng Congress ngayong July 28 na 2025. Malalaman natin kung sino talaga ang tunay na posisyon. Yung sinasabi ni BP Inday na gusto niya na tatakbo si Pulong as a speaker para kung matalo man siya maging leader ng minority bloc. Siya maging leader ng minority. So magkaroon ng organization ng minority bloc. Hindi katulad ng nakaraang kongreso na walang minority. Kasi binili lahat ni Martin Romualdez. Pero ngayon hindi na mangyayari yan. After the election, hindi na mangyayari yan. Kasi ang direksyon lahat ngayon ng mga kandidato, ang mga politiko is the 2028 presidential election. At mabilis lang yan, madali lang yan. Hindi natin mamalayan. 2026 na. Pagkatapos ng ni BBM, hanggang ngayon wala pang nagawa, wala pang naipatayo kahit isang poste. Matatapos na rin. At by that time, maghanda-handa na rin siya. Kasi marami-raming kaso madatnan niya kung hindi na siya maging presidente. So, ganyan lang yun. So, itong ang pag-defy, I will say, it's defying. Dinidefy niya. Instead na siya mag-explain, ang House of Representatives, ang pina-explain yung Kongreso, ang Senado, ang impeachment court. So, napakalaking insulto yan. Anong gagawin ni Chis Escudero? So, malalaman natin kung paano sagutin ni Chis Escudero yung sulat, kung pinadala na ba nila. Kasi sabi ni Luis Ro, ikakraft pa daw nila, gagawin pa. Pero magtataka ka nga, hindi pa pala nyo natanggap ang sulat. Saan nyo ibase yung reply ninyo, yung sulat na i-clarify ng Senado, ng impeachment court. So, medyo magulo. So, itong impeachment case ni BP Inday Sara ay wala na yan. It's over na. At dapat akseptahin na ninyo. You should have to accept the reality na kayo ay talo. Talo kayo. If we go to voting naman, kung ituloy talaga yan sa 20th Congress, wala rin. Yan pa rin ang maging resulta. That's an enormous number na lamang. Kaya wala nang pag-asa na magkaroon ng paglipat ng mga senador pabalik doon sa ina-expect ninyo na mga kakampi ninyo. At dito naman sa mga bumuto for the impeachment, against the remand, against the return of the articles of impeachment to the House of Representatives na sorry na lang Brad Joel Senator Joel, pinagdudahan kita ano lang pala yun sa iyo facade ka lang pala noon decoy, pero dito ka pa rin pala bubuto sa remand yung pagbalik, kasi ang lumabas pati si Rafi Tulfo na pagbintangan tuloy natin, Senator Rafi, sorry ha pinagbintangan natin kasi tatakbo rin itong presidente by 2028. May duda tayo. Pero ngayon lumabas yung mga bumuto ng negative ay of course si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, si Sherwin Gatchalian. Kasi nagsasalita naman talaga si Sherwin before the voting, and a few days ago pa yung sinasabi during interviews, lagi niyang sinasabi niyan. I don't know kung na-realize ni Sherwin, parang hindi siya naniniwala kasi by 2028 magre-re-election din yata ito si Sherwin. Parang he is confident na hindi mapiktuhan yung re-election bid niya kung tatakbo pa siya. Kaya talagang nagsasalita siya. Si Grace po wala namang problema dahil graduate na yan. At ang isa ay si Nancy Binay. Alam naman natin na si Nancy Binay talagang noong pa. Talagang dala-dala ng pagkadilawan din yon. Tapos lumipat dito kay Marcos. Talagang kalaban ni
BP Inday Sara yan. At itong ang mga itong mga dilawan din, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Akala nila na kaya nilang banggain si BP Inday ngayong 2028, kaya dahil sa panalo daw ni Bam Aquino at kay ni Kiko Pangilinan. Sabihin ko sa inyo, ba't nanalo kayo? Sabihin ko, hindi na yung mga Gen Z yun, hindi ako maniwala na yung Gen Z na yan. Talaga naman may base kayo, meron kayo talagang voters. Yung mga voters ng Dilawan, which is around 13 to 14 million. Pero kung hindi lang nadaya ang mga Duterte, hindi ka talaga lulusot. At kung bumuto ang Iglesia ni Cristo, sa katotohanan, nagpapanalo ni Bam Aquino ay ang Iglesia ni Cristo. Hindi natin yan. Sabihin nila, sa Mindanao, may bumuto daw kay Bam Aquino. Siyempre, ang Iglesia ni Cristo kahit saan meron. Kung titingnan mo doon sa kung itatrack mo doon sa mga resulta, number of votes sa mga per province, per region, makikita mo na merong bumuto kay Bam Aquino at natangay dyan si Kiko Pangilinan. Hindi yan dahil sa Gen Z. Hindi yan sa Gen Z. Hindi ako maniwala dyan. Kaya maraming Gen Z na bumubuto kay sa mga kandidato ni BP Inday Sara, ng mga in-endorse niya, particularly si Jimmy Bundok. Dahil talagang very siya, popular sa mga kabataan. Even sino pa ba yun? Si Marcolita talagang Iglesia ni Cristo. Yun ang nagpapanalo sa kanya. Kaya ito naman yun, medyo nabuhayan sila ng loob. Pero ngayon, itong resulta ng 18 against 5, tamimi na naman sila ulit. Ngayon, anong gagawin nila? Sila, magrarally. Sige, magrally kayo. Tingnan natin kung mahikayat pa ninyo yung mga tao. Nakita naman ninyo sa resulta ng eleksyon nung nakaraan. So, itong mga Dilawan, sina Dilima, biglang yumabang. Pero tingnan natin sa 2028 kung saan kayo pulutin. Kung isa sa inyo ang tatakbo, si Risa Hontiveros, kahit si Leni Robredo, pero I doubt kung tatakbo pa si Leni as president. Parang hindi na. Parang kampante na siya maging mayor ng Naga. At magandang rin naman dyan. Dyan ka muna. Pagandahin mo yung Naga. Itulad mo sa Davao para naman pag gusto mong tumakbo ng mayor, meron kang tawag nito, meron kang dala-dalang proof na talagang magaling ka mag-organize, magaling ka mag-manage ng isang pamahalaan, isang munisipyo, isang city hall, magaling ka mag-manage ng isang syudad. So, sigurado this coming 2028 election, yan sa Dilawan, either Bam Aquino, dahil kamukha daw ni Ninoy. Yung iba hindi naman nakikita ni Ninoy, hindi naman nila alam na anong nangyari kay Ninoy. Sa libro siguro nababasa lang nila, pero ang katotohanan hindi nila alam kung ano. Then ito si Risa Hontiveros, yan sa kanila sila, yan ang mga choices nila. Pero sa tingin ko wala yung panama kay Inday Sara. Kahit anong oras na ikumpara mo yung dalawa, kahit ngayon magka-election o after 1 year or 2 years o by 2028, walang pag-asa kahit anong gagawin ninyo. So itong problema sa Kongreso at ang Senado, sana hindi magiging constitutional conflict yan, magkaroon ng deadlock. Kasi di ko alam kung anong sagot ni Jus Escudero dyan. Parang ayaw na talagang sagutin ng Kongreso yan. Kasi alam nila, wala na rin mangyari. Sagutin na lang natin to. Huwag tayo magpapirig. Ganyan. Hindi tayo ng Senado. Kasi alam na nila, wala na eh. So, hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan ma-resolve.
So, with regards to this topic, siguro, antayin na lang natin kung anong sagot ni Jesus Cudero. Napaka-ano rin naman na ito na sundan. Kasi alam na natin, malalaman natin kung anong kahinatnan nitong impeachment case na to na sinasabi nila na hindi pa raw tapos. Pero common sense lang, pag-isipan mo mabuti kung paano yan simulan ang trial. Hindi na yan, wala na mangyari dyan. So, ano na lang, matulog na kayong manghimbing, kalimutan na lang ninyo yan, kasi wala na talagang mangyari dyan. So, this is a victory for the DDS, supporters ni BP Inday, kay BP Inday. This is napakagandang victory para sa mga supporters ni BP Inday Sara. So, with this, maraming salamat sa pagpakinig ninyo dito sa episode na to. At before you go, before you leave this channel, kindly subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa. Then like and share this video and ring that notification bell para kung anong meron tayong bagong vlog, you will be notified immediately. Maraming salamat po at good evening sa inyong lahat.